Sa gitna ng marangyang reception hall ng isang kilalang hotel sa Makati, habang tumutugtog ang live band ng isang klasikong OPM love song at ang mga bisita ay abala sa pagngiti at pag-inom ng wine, biglang tumigil ang lahat nang sumigaw si Althea sa harap ng entablado, hawak ang mikropono na dapat sanay para sa speech ng bagong kasal, ngunit imbes na pagbati, malamig at nanginginig ang boses niya habang sinasabi, hindi pwedeng ituloy ang kasal na dahil ang groom may ibang pamilya na. Tumahimik ang buong ballroom, parang binuhusan ng yelo ang hangin, at lahat ng mata ay napako kay Victor, ang lalaking nakasuot ng mamahaling tuxedo, anak ng isa sa pinakamakapangyarihang pamilya sa real estate industry na unti-unting namumutla habang hawak ang kamay ng bride na si Clarice, na hindi pa lubos na nakakaintindi sa nangyayari. Ramdam ni Althea ang bigat ng bawat titig, ang pag-usisa, ang galit, pero mas nangingibabaw ang apoy sa dibdib niya. Isang taon niyang kinimkim ang sikreto, at ngayong araw, ito ang tamang sandali para sirain ang lahat. May anak ka, Victor. At hindi lang basta anak-anak mo sa akin, dagdag niya, at parang sumabog ang buong bulwagan sa bulungan, halong shock at chismis. Si Clarice ay napaatras, nanginginig ang labi habang paulit-ulit na binubulong, hindi totoo hindi pwedeng totoo pero ang tingin ni Victor kay Althea hindi pagtanggi kundi isang tahimik na pag-amin ang tuluyang nagpaguho sa mundo niya. Sa isang sulok, si Don Esteban, ama ni Victor, ay nakaupo pa rin ngunit mariing nakapulupot ang kamay sa tungkod, ang panggay kumikibot sa galit. Hindi siya sanay sa ganitong kahihiyan, lalo na sa harap ng mga business partners at politiko na naroon. Ang pangalan ng pamilya nila ang nakataya, at sa isang iglap, nadungisan ito. Samantalang si Althea, kahit nanginginig ang tuhod, ay hindi umatras. Ramdam niya ang bawat hakbang niya papalapit kay Victor, ang ilaw ng chandelier na tumatama sa mukha niya, ang bigat ng mga matang sumusunod sa bawat galaw niya. Sabihin mo sa kanila ang totoo, mariin niyang utos, at sa sandaling iyon, parang naglaban sa loob ni Victor ang takot at konsensya. Sa loob ng isip niya, bumalik ang alaala ng gabing unang beses niyang makita si Althea sa construction site ng isang project nila sa Laguna, isang simpleng babae na may matapang na tingin, hindi natatakot makipagdiskusyon sa mga engineer tungkol sa sahod ng mga trabahador. Doon nagsimula ang lahat, at doon din nagsimulang mabuo ang kasalanan niya. Hindi ko sinasadyang mangyari ta, mahina niyang sagot, pero sapat na iyon para tuluyang bumigay si Clarice, na biglang napasigaw, hindi mo sinasadya. Ikakasal ka sa akin, Victor. At sa galit, tinanggal niya ang singsing at ibinato iyon sa sahig. Ang tunog ng metal na tumama sa marmol ay parang huling kumpas ng isang sirang pangarap. Sa kabilang banda, may isang lalaking tahimik na nakamasid, si Mateo, pinsan ni Victor, na matagal nang may lihim na galit sa kanya. Habang pinapanood niya ang pagbagsak ng reputasyon ng pinsan niya, may kakaibang ngiti sa labi niya, parang may plano na siyang mas malaki pa sa iskandalong ito. Hindi niya kailangan magsalita, sapat na ang gulo para magsimula ang susunod niyang hakbang. Samantala, sa gitna ng kaguluhan, may mga bisitang unti-unting umaalis, may mga nagre-record ng video gamit ang cellphone, at may ilan na agad nagbubulungan kung paano ito makakaapekto sa negosyo ng pamilya ni Victor. Sir, kailangan na po nating umalis, bulong ng assistant ni Don Esteban, ngunit hindi siya gumalaw. Nakatingin lang siya kay Victor, at sa tingin na iyon, malinaw ang mensahe, hindi ito matatapos dito. Pagkatapos ng eksenang iyon, ilang oras lang ang lumipas, kumalat na sa social media ang video ng eskandalo. Trending ang pangalan ni Victor, ni Althea, at ng pamilya nila. Sa isang maliit na bahay sa Quezon City, si Althea ay nakaupo sa gilid ng kama, hawak ang lumang telepono, pinapanood ang sarili niyang pagsabog sa internet. Sa kabilang kwarto, maririnig ang mahinang pag-iyak ng batang anak nila ni Victor na walang kaalam-alam sa gulong kinasangkutan niya. Ginawa ko ba ang tama? Bulong ni Althea sa sarili, habang pinipigilan ang luha. Hindi na siya pwedeng umatras. Samantala, sa mansyon ng pamilya ni Victor sa isang gated subdivision sa Forbes Park, naglalakad si Victor sa malawak na sala, parang hayop na nakakulong, habang si Don Esteban ay tahimik na nakaupo, ngunit ang presensya niya ay mas nakakatakot kaysa sigaw. Isang kahihiyan, malamig niyang sabi, at ang bawat salita ay parang kutsilyong tumatama sa dibdib ni Victor. Hindi mo lang sinira ang kasal mo. Sinira mo ang pangalan natin. Napalunok si Victor, gustong ipaliwanag, gustong humingi ng tawad,
pero alam niyang walang sapat na salita. Ayusin mo ta, dagdag ni Don Esteban, at kung hindi ako ang aayos sa'yo. Sa kabilang dulo ng syudad, si Mateo ay nasa isang bar, kausap ang isang reporter. May gusto akong idagdag sa kwento, sabi niya, habang iniikot ang baso ng whiskey. Hindi lang yan ang sikreto ni Victor. At doon nagsimulang gumalaw ang mas madilim na bahagi ng kwento, isang web ng kasinungalingan, pera, at kapangyarihan na mas malalim pa sa simpleng pagtataksil. Habang si Althea ay nag-aalaga sa anak niya, iniisip kung paano niya haharapin ang susunod na araw, hindi niya alam na may mga taong gumagamit na sa kanya bilang susi sa mas malaking plano. At si Victor, sa gitna ng pressure ng pamilya at ng publiko, ay unti-unting napapagtanto na ang kasalanan niya ay hindi lang personalito ay maaaring magpabagsak sa imperyo ng pamilya nila. Sa isang tahimik na sandali, habang nakatayo siya sa harap ng malaking bintana, nakatingin sa lungsod, naisip niya kung saan nagsimula ang lahat at kung may paraan pa bang itama ito. Ngunit bago pa man siya makapagdesisyon, tumunog ang telepono niya. Isang mensahe mula sa hindi kilalang numero, kung gusto mong hindi tuluyang masira ang pamilya mo, makipagkita ka sa akin bukas. May alam ako na hindi mo kayang itago. Napatigil siya, at sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang totoong takot. Dahil alam niyang ang eskandalo sa kasal simula pa lang iyon. Kinabukasan, halos hindi pa sumisikat ang araw nang nakaupo na si Victor sa loob ng sasakyan niya sa isang parking lot sa May Pasay, nakapatay ang makina, nakabukas ng kaunti ang bintana, at pinapapasok ang maasim na amoy ng basang semento at usok ng mga bus na dumadaan sa kalsada. Hindi siya sanay sa ganitong pakikipagkita. Sa buong buhay niya, ang mga usapan ay laging nasa boardroom, may assistant, may kape, may aircon, may malinaw na agenda. Pero ngayon, nakatitig lang siya sa cellphone, paulit-ulit na binabasa ang mensahe, habang ang hintuturo niya ay walang tigil sa pagkatok sa manibela. Naisip niya si Clarice, ang puot sa mga mata nito bago ito umalis sa hotel. Naisip niya si Althea, ang paraan ng pagkakakuyom nito sa mikropono na parang iyon na ang huling sandata niya. Naisip niya rin ang anak nilang halos hindi niya nakikita, ang batang ang tanging kasalanan ay ipinanganak sa maling panahon, sa maling pamilya, sa maling sikreto. Ano pa bang alam nila? Bulong niya sa sarili, saka mariing ipinikit ang mata. Nang may kumatok sa bintana, napabalikwas siya. Isang lalaking nasa 50, payat, maitim ang balat, at may tiklop-tiklop na polo ang nakatayo sa labas. Pamilyar ang mukha, ilang segundo pa bago niya tuluyang nakilala. Ikaw si Romy, sabi ni Victor nang makapasok ito sa kotse. Dating foreman sa isa sa mga project nila sa Laguna. Tumango ang lalaki, ngunit hindi ngumiti. Akala ko hindi ka sisipot, sir. Nainis si Victor sa salitang sir. Parang may pangungutya. Sabihin mo na ang gusto mo. Huminga ng malalim si Romy at tumingin muna sa salamin, parang tinitiyak na walang sumusunod sa kanila. Hindi lang babae ang problema mo, mahina ngunit malinaw niyang sabi. May kinalaman din ta sa lupang pinilit kunin ng kumpanya ninyo sa San Rafael. Kumunat ang noo ni Victor. Anong ibig mong sabihin? Umiling si Romy, saka inabot ang isang maliit na brown envelope na gusot ang gilid. Noong isang taon, may pinapirmahan sa amin. Mga papeles, backdated. Ginawang mukhang kusang umalis ang mga nakatira roon. Pero hindi totoo. May pananakot, may binayaran, may nawala pang isang tao. Hindi agad kinuha ni Victor ang sobra. Nakatingin lang siya rito, parang may lason sa loob. Sinong nawala? Tanong niya sa wakas. Si Noel, driver ng isang konsehal na tutol sa deal. Bigla na lang hindi umuwi. Ramdam ni Victor ang dahan-daang paglamig ng mga palad niya. Matagal na niyang alam na marumi ang ilan sa mga transaksyon ng ama niya. Hindi siya inosente. Marami siyang hindi na inusisa dahil mas madali iyon. Mas komportable, mas ligtas. Pero ang salitang nawala ay may bigat na hindi niya kayang tabunan ng corporate language o legal memo. Bakit sa akin mo sinasabi? Tanong niya. Sumandal si Romy at tumawa ng maikli, tuyot, halos walang saya. Kasi ikaw ang mahina sa inyong pamilya. Ikaw yung may konsensya. Nasaktan si Victor sa totoo yun. At bakit ngayon? Kasi nasa balita ka. Wasak ang depensa mo. Kapag durog na ang reputasyon ng pamilya nyo, saka lang may naniniwala sa mga tulad namin. Tahimik na kinuha ni Victor ang sobra. Sa loob ay may photocopy ng mga titulo, ilang resibo ng cash withdrawal,
at isang USB. Kapag lumabas yan, sabi ni Romy, hindi lang kasal ang mawawasak. Pati negosyo ninyo. Pagkababa ni Romy ng sasakyan, nanatili si Victor doon ng ilang minuto, nakatitig sa envelope na nakapatong sa kandanggan niya. Malayo, may sumisigaw na dispatcher. May dumaan na tren at bahagyang nanginig ang lupa. Ang totoo, mas gusto niyang punitin ang lahat at kalimutan. Bumalik sa mansion. Sumunod sa utos ng ama niya. Ayusin ang PR, magpa-interview. Magmukhang nagsisisi. Pero alam niyang tapos na ang panahong pwede pa siyang magkunwaring hindi niya alam. Samantala, sa Quezon City, si Althea ay nasa kusina, nakasuot ng kupas na duster, hinihiwa ang bawang habang pinapakinggan ang balita sa radyo. Ang boses ng anchor ay puno ng pamilyar na aliw na may halong panghuhusga. Patuloy ang usap-usapan tungkol sa viral wedding scandal. Pinatay niya ang radyo. Sumikip ang dibdib niya. Mula sa sala, sumilip ang tita niyang si Nena, hawak ang tabo ng kape. Anak, may dalawang lalaking naghahanap sa'yo kagabi. Hindi ko pinagbuksan. Napatigil si Althea. Anong hitsura? Parang security. Nakaitim. Nasa kotse lang. Hindi siya sumagot agad. Inilipat niya sa kawali ang bawang, at sumirit ang mantika. Ang amoy nito, pamilyar at nakakakalma sana, pero hindi sa umagang iyon. Baka galing kay Victor, sabi ni Tita Nena. O galing sa tatay niya. Mas lalo siyang napahigpit sa sandok. Sa totoo lang, simula nang gawin niya ang eksena sa kasal, araw-araw na siyang kinakabahan. Hindi dahil nagsisisi siya, kundi dahil alam niyang ang mga taong binangga niya ay hindi lang mayaman. Sanay silang manahimik ang iba para sa kanila. Habang inilalagay niya ang sinangag sa plato ng anak niyang si Nico, pinanood niya itong kumain ng walang kamalay-malay, ang maliliit na daliri nangingintab sa mantika, ang buhok ay magulo pa sa tulog. Ma, papasok ba ako today? Inosenteng tanong nito. Nilunok ni Althea ang namumuong kaba. Oo, anak, normal lang. Papasok ka. Pero sa loob-loob niya, alam niyang wala nang normal. Ilang oras ang lumipas, dumating si Monica, matalik na kaibigan ni Althea at isang paralegal sa opisina ng abogado sa Maynila. Pagkapasok pa lang, inilapag agad nito ang handbag sa mesa at diretsyong nagsalita. May naghahanap sa'yo sa opisina. Isang babae, pangalan Clarice Javier. Napatingin si Althea. Hindi siya handa roon. Sa imahinasyon niya, si Clarice ay galit, mapang mata, at handang durugin siya. Pero may kung anong kumirat sa tiyan niya, dahil sa ilalim ng galit na iyon, alam niyang kapwa sila niloko. Anong sabi? Tanong niya. Gusto kang makausap, mag-isa. Hindi agad sumagot si Althea. Umupo siya, pinunasan ang kamay sa leleyan ng duster, at tumingin kay Nico na abala sa pagsusuot ng medyas. Kapag nakita siya ni Clarice, mas magiging totoo ang lahat. Hindi na ito kwento sa video. Hindi na ito chismis. Magkakaroon ito ng mukha, ng bahay, ng bata, ng amoy ng pritong bawang at lumang bentilador. Saan? Sa isang kafe sa Timog. Mamayang hapon. Sa kabilang dako ng lungsod, si Clarice ay nakaupo sa loob ng isang private room sa salon ng pamilya nila, pero imbes na magpaganda, nakaharap lang siya sa salamin at pinagmamasdan ang sarili niyang tila hindi na niya kilala. May bahagyang pamamaga ang mga mata niya. Ang dating makinis at kontroladong anyo niya ay may lamat na. Dumating ang ina niyang si Sylvia, elegante kahit nakapambahay, at marahang isinara ang pinto. May meeting mamaya with legal, sabi nito. Kailangan nating pag-usapan ang breach of contract sa wedding suppliers at ang statement sa media. Napatawa si Clarice, mapait. Talagang yan ang una ninyong iniisip. Tumaas ang kilay ni Sylvia. Ano bang gusto mong isipin namin? Iyong kahihiyan, iyong katangahan ng lalaki, o iyong katotohanang napahiya ka sa buong bansa. Tumayo si Clarice at hinarap ang ina. Gusto kong isipin ninyo na tao ako. Hindi press release. Saglit na tumahimik si Sylvia, pero hindi nagbago ang mukha nito. Sa mundong ginagalawan natin, anak, ang sugat na hindi tinakpan ay inaamag. Natahimik si Clarice, ngunit sa loob niya ay may unti-unting tumitigas. Mula pagkabata, sanay na siyang maging maayos, presentable, strategic. Ang pag-iyak ay sa loob ng kwarto. Ang galit ay pinapakintab at ginagawang formal na desisyon. Ngunit ngayon, sa unang pagkakataon, gusto niyang gumawa ng isang bagay na hindi kontrolado ng pamilya niya. Gusto niyang makita si Althea.
Gusto niyang malaman kung sino ang babaeng iyon, at higit sa lahat, gusto niyang malaman kung gaano kalalim ang pagsisinungaling ni Victor. Pagsapit ng hapon, nagkita ang dalawang babae sa isang maliit na kafe na may amoy ng espresso at cinnamon, may mahinang tugtog na jazz, at halos walang tao. Naunang dumating si Clarice, maayos pa rin ang postura, ngunit mahigpit ang kapit sa tasa ng kape na para bang doon niya inilalabas ang tensyon. Nang pumasok si Althea, nakasuot ng simpleng blouse at maong, walang alahas, walang pakitang tao, nagtagpo ang mga mata nila at kapwa sila napahinto. Wala munang nagsalita, umupo si Althea sa tapat niya, dahan-dahan, handang tumayo anumang oras. Hindi ako naparito para mag-away, unang sabi ni Clarice. Hindi rin ako, sagot ni Althea, bagaman ramdam niyang mataas ang tibok ng puso niya. Ilang segundo ang lumipas bago muling nagsalita si Clarice. Gaano katagal? Tinitigan siya ni Althea, saka ibinaba ang tingin sa kutsarita sa mesa. Mahigit 2 taon. Pumikit si Clarice. Para iyong sampal na mas masakit dahil kalmado ang pagkakasabi. At alam mong engaged siya. Noong una, hindi. Nalaman ko na lang ng buntis na ako. Napakapit si Clarice sa tasa. At tinuloy mo pa rin. Tinuloy ko ang pagbubuntis ko, mariing sagot ni Althea. Hindi ko tinuloy ang relasyon. Napatingin si Clarice sa kanya, at sa unang pagkakataon, nakita niya ang pagod sa mukha nito. Hindi glamour ng kabit, hindi mapanuksong imahe ng babae sa eskandalo, kundi pagod ng isang inang ilang beses yatang piniling tumahimik para mabuhay. Bakit sa kasal? Tanong ni Clarice, mas mahina na ngayon. Napalunok si Althea, kasi iyon lang ang araw na sigurado akong hindi na niya kayang itanggi. Tumahimik muli sila. Sa labas, may dumaan na motorsiklo, may sumigaw na tindero, may tumunog na pinggan sa counter. Mga ordinaryong ingay ng syudad, ngunit sa mesang iyon, bawat tunog ay parang pahinga sa pagitan ng masakit na katotohanan. May anak nga kayo? Tanong ni Clarice, halos pabulong. Tumango si Althea. Oo, ilang taon? 1 taon at 8 buwan. Bahagyang nang inag ang labi ni Clarice. Hindi dahil sa selos lang, kundi dahil bigla niyang nakita ang lawak ng pagsisinungaling. Lahat ng dinner, lahat ng out-of-town meeting, lahat ng pagkakataong nagsabi si Victor na pagod siya, na maraming problema sa opisina, ay may kapalit palang buhay na itinago. May ebidensya ka ba? Diretsong tanong niya, at nagulat si Althea sa sariling kakalmahan ng babae. Meron, messages, bank transfers, at alam kong may iba pa siyang tinatago. Ano pa? Bago pa makasagot si Althea, may kumatok sa glass wall ng cafe. Pareho silang napalingon. Nasa labas si Mateo, nakatayo, nakapamulsa, at bahagyang nakangiti na parang matagal na niyang hinihintay ang sandaling ito. Pagpasok niya, tila mas lumiit ang silid. Ang ganda, sabi niya, ang dating magkaaway, ngayon magkausap. Tumayo si Clarice, iritado. Anong ginagawa mo rito? Hindi pinansin ni Mateo ang tanong. Umupo siya sa bakanteng upuan sa gilid, parang may karapatan. Nandito ako para sabihin na parehong kulang ang alam ninyo. Nagsalubong ang kilay ni Althea. Wala kaming kailangan sayo. Meron, sagot ni Mateo, saka inilapag ang isang folder sa mesa. Dahil ang problema ninyo kay Victor ay hindi lang pagtataksil. Ang tunay na tanong ay kung sino ang susunod na magmamana kapag sumabog ang kaso ng pamilya nila. Natahimik ang dalawa. Si Clarice, kahit ayaw makinig, ay napatingin sa folder. Si Althea na may tila biglang nakaramdam ng malamig na hangin sa batok. Ano yan? Tanong ni Clarice. Bahagyang yumuko si Mateo, bumagal ang pagsasalita, at sinadya niyang lasapin ang bawat salita. Huling testamento ni Don Esteban. Draft pa lang. Hindi pa pirmado. Pero malinaw na may balak siyang alisin si Victor sa succession plan kapag napatunayang liability ito sa negosyo. At kapag nangyari yun, may bagong hahawak ng flagship company. Ikaw, malamig na tanong ni Clarice. Ngumiti si Mateo, ngunit hindi sumagot agad. Sabihin na nating may dahilan akong tiyaking lumabas ang totoo. Alam ni Clarice ang klaseng lalaki na nasa harap niya. Hindi ito tumutulong ng walang kapalit. Nakita rin iyon ni Althea. Bakit mo ibinibigay sa amin ta? Diretso niyang tanong. Dahil mas maganda ang gyera kapag alam ng lahat ang tunay na nakataya, sagot ni Mateo. At dahil ang mga taong tulad ni Don Esteban ay hindi natitinag sa iskandalo.
Natitinag sila sa pagkawala ng kontrol. Pagkaalis ni Mateo, ilang sandali muling walang nagsalita. Si Clarice ang unang nagbukas ng folder. Mabigat ang papel, amoy bagong print, may mga legal term na nakahanay ng malamig at formal. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon ay isang malinaw na mensahe, ang pamilya ni Victor ay hindi lang nagtatanggol ng pangalan. Nag-uumpisa na silang maghanap ng masisisi. Ginagamit tayo, mahinang sabi ni Clarice. Oo, sagot ni Althea. Pero ibig sabihin, may tinatago talaga sila. Sa sandaling iyon, sa kauna-unahang pagkakataon, hindi magkaribal ang turing nila sa isa't isa. Hindi pa sila kakampi, malayo pa roon. Ngunit pareho nilang nakita na ang lalaking nanakit sa kanila ay bahagi lang ng mas malaking makina. At ang makinang iyon ay kayang durugin ng kahit sino para manatiling buhay. Sa mansion naman, galit na galit si Don Esteban nang malaman niyang may lihim na pakikipagkita si Victor ng umagang iyon. Nakatayo siya sa harap ng minibar, hawak ang basong hindi naman niya iniinom, habang si Victor ay nasa tapat niya, pagod at halatang puyat. May lumalapit na sayo dahil naamoy nilang mahina ka, sabi ng matanda. At anong ginawa mo? Nakinig ka, may mga dokumento silang hawak, sagot ni Victor. Hindi pwedeng balewalain. Lahat pwedeng balewalain kung tama ang presyong ibibigay mo. Napaangat ang tingin ni Victor. Hindi pera lang Dad. Lahat pera, putol ni Don Esteban. Lupa, media, polis, konsehal, abogado. Lahat may presyo. Nanigas si Victor. Matagal na niyang alam na ganito mag-isip ang ama niya. Pero iba kapag direkta mo itong naririnig, walang takip, walang pretensyong marangal. May taong nawawala raw, sabi niya, halos pilit. Saglit na kumislap ang mga mata ni Don Esteban, ngunit agad ding kumalma. Kung gusto mong mabuhay sa mundong ito, huwag kang matutong manginig sa tsismis. Huminga ng malalim si Victor. Sa loob ng dibdib niya ay may dalawang puwersang nagbabanggaan, ang takot sa ama niyang kayang wasakin siya, at ang pandidirang matagal na niyang tinatakpan sa sarili. Bago pa siya makasagot, pumasok ang head of security at may ibinulong kay Don Esteban. Unti-unting tumigas ang mukha ng matanda. Ano? Tanong ni Victor. Lumingon sa kanya ang ama. May tumawag mula sa barangay sa San Rafael. May naghain ng complaint. May mga residente raw na handang magsalita. Sa unang tingin, tila maliit na problema lang iyon. Isang local dispute. Isang bagay na kayang paikutin ng impluwensya. Pero alam ni Victor, kapag ang mga taong matagal ng tahimik ay sabay-sabay nagsalita, nagiging delikado ang katotohanan. At sa gabing iyon, habang nakaupo siyang mag-isa sa study room, hawak ang USB ni Romy at nakatitig sa laptop na ayaw pa niyang buksan, naisip niya na darating ang oras na kailangan niyang pumili. Pamilya o katotohanan, pangalan o konsensya, at anuman ang piliin niya, may isang buhay na siguradong mababasag. At anuman ang piliin niya, may isang buhay na siguradong mababasag. Hindi niya agad binuksan ang USB. Ilang minuto siyang nakaupo lang, nakasubsob ang siko sa mesa, ang isang kamay nakatakip sa bibig, habang sa labas ng study room ay dinig ang mahinang yabag ng mga kasambahay at ang maingat na pagbukas-sara ng mga pinto sa malaking bahay na parabang lahat ng tao roon ay takot makalikha ng ingay na pwedeng magpasiklab ng panibagong galit. Sa tapat niya, ang ilaw ng desk lamp ay tumatama sa makinis na kahoy ng mesa, sa kristal na paperweight, sa pilak na frame ng isang lumang litrato nilang mag-aama noong bata pa siya, nakangiti si Don Esteban habang akbay siya at si Mateo sa isang groundbreaking ceremony. Noon, hindi pa niya alam na ang mga ngiti sa litrato ay pwedeng maging costume lang, na ang mga kamay na humahaplos sa ulo ng bata ay siya ring mga kamay na marunong mag-utos kung sino ang pwedeng manatili at kung sino ang kailangang mawala. Pinisil niya ang tulay ng ilong niya, saka tuluyang isinaksak ang USB sa laptop. Ilang video file, mga scanned document, isang audio recording. Unang binuksan niya ang video. Umalingaw-ngaw ang mahinang kaluskos ng cellphone recording, malabo ang kuha, nanginginig ang camera, ngunit malinaw ang boses ng isang lalaking pamilyar sa kanya kahit hindi lumilitaw ang mukha. Pirmahan ninyo na lang, may relocation package naman. Huwag na nating pahirapan ang usapan. Napalunok si Victor. Hindi man direktang lumabas ang ama niya sa frame, kilala niya ang boses ng abogado ng kumpanya, si Attorney Barrios, ang lalaking ginagawang magalang ang pananakot na parabang serbisyo iyon. Sumunod na video, mas madilim, nasa loob ng barangay hall.
May isang matandang babae na umiiyak, may ilang lalaking nagtataas ng boses, at sa gilid, kitang-kita ang seal ng subsidiary ng kumpanya nila sa isang folder na nakabukas sa mesa. Hindi pa iyon sapat para sa korte marahil, pero sapat iyon para gumalaw ang sikmura ni Victor. Nang buksan niya ang audio recording, napasandal siya. Sa una, ugong lang ng aircon at mahinang lag-itik ng yelo sa baso ang maririnig. Pagkaraan, boses ni Don Esteban. Walang duda, kung ayaw makipagkasundo ng driver na yan, alisin ninyo sa daan. Walang eskandalo, naiintindihan mo. Napatigil si Victor, parang may malamig na bagay na bumaba mula batok hanggang gulang-gulang niya. Inulit niya ang playback, baka sakaling nagkamali siya ng dinig. Pero hindi, parehong boses, parehong tono. Ang tinig ng amang sanay magdesisyon na parang natural lang ang pag-urong ng ibang tao sa harap niya. Bigla niyang isinara ang laptop, tila ba mababawasan ang katotohanan kapag hindi niya tinitingnan. Tumayo siya at nagsimulang maglakad sa loob ng silid, mabibigat ang hakbang sa makapal na carpet. Gusto niyang magalit kay Romy dahil dala nito ang gulong ayaw niyang harapin. Gusto rin niyang magalit kay Mateo dahil siguradong may alam ito at masaya pa sa posibilidad na madurage ang lahat. Pero higit sa lahat, gusto niyang magalit sa sarili. Dahil ilang taon siyang nagbulag-bulagan. Dahil tuwing may naririnig siyang bulong ng may inayos ang legal, may kinausap ang security, may inayos sa barangay, pinipili niyang hindi magtanong basta tuloy ang dividends, tuloy ang expansion, tuloy ang posisyon niya sa kumpanya. At ngayong siya na mismo ang nasa gitna ng pandurog, saka lang niya naisip na mali ang bahay na pinanggalingan niya. Sa kabilang panig ng lungsod, si Clarice ay nakaupo sa loob ng sasakyan niya sa basement parking ng kondo ng pinsan niya sa BGC, hindi pa umaakyat, hawak pa rin ang folder na iniwan ni Mateo na para bang baka magbago ang laman nito kapag paulit-ulit niyang binubuksan. Sa driver's seat, sumisingaw ang malamig na amoy ng leather at pabangong matagal nang kumapit sa upholstery. Hindi niya matawag ang damdamin niya sa eksaktong pangalan. Hindi na purong galit, hindi na rin purong hiya. May halo ng gutom sa katotohanan. At ang gutom na iyon ay bago para sa kanya. Sanay siyang may impormasyon dahil iyon ang sandata ng pamilya nila sa negosyo at politika. Ngunit sa unang pagkakataon, pakiramdam niya ay siya ang nilalamangan, siya ang huling nakaalam, siya ang pinalibutan ng mabubuting table setting at mamahaling alak habang sa ilalim ng mesa ay binubunot na pala ang mga tornilyo ng buong buhay niya. Tumunog ang cellphone niya. Sylvia calling. Tinitigan niya lang ang screen hanggang sa tumigil ito sa pag-ilaw. Kasunod agad ang text, "Nasaan ka?" Nandito na ang mga abogado. Hindi siya sumagot. Binuksan niya ang folder at muling binasa ang mga terminong legal, ang mga pangalan ng corporate entity, ang kondisyon ng succession na parang isinulat para sa isang malamig na laban sa chess, hindi para sa pamilya. Naisip niya si Victor noong unang taon nila. Ang paraan nitong ngumiti ng tila nahihiya, kung paano ito tila naiilang sa matalim magsalita niyang ama, kung paano minsan ay tumitigil ito sa kalagitnaan ng dinner para magpakausap sa isang site engineer na may problema sa payroll. Noon, inisip niyang may kabaitan ito. Ngayon, hindi niya alam kung kabaitan ba iyon o duwag na sinusubukang magmukhang disente. Sa tapat ng rearview mirror, nakita niya ang sarili niyang mata. Namumula, pagod, ngunit mas matalas kaysa mga nakaraang araw. Ibinulsan niya ang cellphone, isinara ang folder, at tuluyang nagpas siyang huwag munang umakyat. Sa halip, pinaandar niya ang sasakyan at nagmaneho papuntang opisina ng isang retiradong paiskal na minsang nakatrabaho ng tiyuhin niya sa isang land dispute case. Kailangan niya ng taong hindi agad matatakot sa apelyido ng mga Villarreal. Samantala, si Althea ay nasa school corridor, naghihintay matapos ang oras ng uwian ni Nico. Maingay ang paligid. May mga batang naghahabulan, may amoy ng ginisang hotdog mula sa kantin, may mga nanay na magkakatabing nakatayo habang nagkukwentuhan tungkol sa assignments at traffic. Ganitong klase ng ordinaryong gulo ang dati niyang kinakapitan para hindi mabaliw. Ngunit ngayon, kahit ang pagtawa ng mga bata ay parang malayo sa kanya. Naroon ang katawan niya, pero abala ang isip niya sa tingin ni Clarice sa kafe, sa pagpasok ni Mateo na tila ahas na marunong magbihis ng mamahaling polo, sa bigat ng pakiramdam na ginagamit silang dalawa sa laro ng mga taong sanay sa mana at power struggle. Nilapitan siya ni Teacher Maricel, nakangiting magalang ngunit halatang usisero ang mga mata. "MS, Althea, okay ka lang ba?"
Tumango siya agad, automatic, gaya ng sagot ng mga taong walang luxury na bumigay sa gitna ng araw. Okay lang po, may ilang magulang lang po kasi na nagtanong nakita raw kayo sa balita. Nakaramdam siya ng init sa batok. Pasensya na po kung may gulo. Umiling ang guro, hindi naman. Concern lang sila sa bata. Ang salitang bata ang tunay na tumama sa kanya. Umuwi siyang mas tahimik kaysa dati. Habang natutulog si Nico ng gabing iyon, nakaupo siya sa gilid ng banig, hinihimas ang buhok ng anak at iniisip kung gaano kalayo ang kayang abutin ng apelyido ng isang tao. Kayang ba nilang kunin ang kustodiya? Kayang ba nilang patahimikin siya sa ibang paraan? Kayang ba nilang gawin sa anak niya ang ginagawa nila sa mga pamilyang pinapaalis sa lupa? Biglang kumabog ang dibdib niya sa sariling tanong. Hindi na lang ito tungkol sa kahihiyan. Hindi na lang ito tungkol sa pag-amin ni Victor. May mas madilim na ugat ang lahat. At kung totoo ang mga hawak ni Romy at Mateo, hindi na sapat ang paglabas niya sa kasal para protektahan ang anak niya. Kinabukasan, sabay halos gumalaw ang tatlong direksyon ng laban. Sa isang lumang municipal building sa San Rafael, Bulacan, may tatlong residente at isang barangay kagawad na nagpahayag ng kahandaang magsumite ng sinumpaang salaysay kaugnay ng pananakot sa relokasyon ng lupa. Sa opisina ng retiradong paiskal na si Arturo Salcedo sa Taft, nakaupo sina Clarice at ang matandang abogado sa magkabilang gilid ng lumang mesa na puno ng papel, folder, at lumang amoy ng tabako na matagal nang sumiksik sa kurtina. Si Salcedo ay hindi kasing kinis ng mga corporate lawyer na kilala niya. Mapatla ang puting polo, bahagyang kupas ang leather chair, ngunit ang mata ng matanda ay buhay at walang takot. May dahilan ka para iwan ito, sabi nito matapos suriin ang draft ng will at ang ilang screenshot na ipinakita ni Clarice. Pero hindi mo iniwan. Ibig sabihin may hinahanap ka. Matagal bago sumagot si Clarice. Ayoko nang maging biktima sa sarili kong kwento. Bahagyang tumango si Salcedo. Mapanganib ang gusto mong pasukin. Kapag pamilya laban sa pamilya, hindi korte lang ang battlefield. Media, pera, impluensya, mga dating utang na loob. Mga taong biglang mawawala ang loyalty. Kaya ko, sabi niya, bagaman may bahagyang panginginig ang dulo ng mga daliri niya sa ibabaw ng folder. Hindi, mahinahong sabi ng abogado. Walang may kaya nito ng buo. Ang tanong ay kung ano ang handa mong isakripisyo. Hindi agad nakaimik si Clarice. Dahil iyon din ang tanong na ayaw niyang sagutin. Kung lalaban siya, hindi lang si Victor ang mawawala sa kanya. Pwede ring masira ang ilang negosyo ng pamilya nila na konektado sa mga Villarreal. Pwede ring bumalik sa kanila ang putik. Pwede ring mawala ang hinaharap na ilang taon nang ibinenta sa kanya ng ina niya isang buhay na maayos sa mata ng lahat. Sa main office naman ng Villarreal Holdings sa Ortigas, mas malamig kaysa karaniwan ang aircon, mas tahimik ang mga executive assistant, at mas mabilis ang mga pag-ulong sa hallway. Pagpasok ni Victor sa boardroom, naroon na ang ama niyang tuwid ang likod sa dulo ng mahabang mesa, si Attorney Barrios, ang CFO, dalawang PR consultant, at si Mateo na waring aksidenteng napasama lang ngunit halatang naghihintay ng eksena. Sa malalaking salamin sa likod nila, makikita ang lungsod na parang isang modelong pwedeng ilipat-lipat ng may hawak. Sit down, sabi ni Don Esteban. Umupo si Victor, ngunit hindi niya inilapag ang dalang laptop bag. Una, sabi ng matanda, lalabas tayo ng statement. Personal misconduct, false narratives being weaponized by vested interests. Pangalawa, maghahain tayo ng kaso laban sa mga nagkakalat ng fabricated evidence. Pangatlo, ikukuha ka namin ng temporary leave para hamupa ang init. At ang San Rafael? Tanong ni Victor. Tahimik, saglit, sapat para malaman niyang alam ng lahat ngunit walang may gustong magbanggit. Si Attorney Barrios ang unang nagsalita. Manageable. Tumaas ang tingin ni Victor. May missing person. Unverified. May recording. Sa puntong iyon, tumingin si Don Esteban sa kanya, diretsong-diretso, parang tinatanggal ang balat ng pagkukunwari. Ano ang gusto mong sabihin? Huminga si Victor. Ramdam niya ang pawis sa likod ng leeg, ang panunuyo ng lalamunan, ang matalim na tingin ni Mateo na tila ba nanunood ng paborito nitong palabas. Gusto kong magsagawa tayo ng internal audit. Independent. At kung may mali tumawa si Don Esteban. Mababa, walang saya. Independent. Umupo ito ng mas maayos at dahan-daang ipinatong ang dalawang kamay sa mesa.
Nakalimutan mo bang pamilya tayo? Hindi na pwedeng pamilya lang ang sagot sa lahat, sabi ni Victor, at naramdaman niyang sa unang pagkakataon ay hindi na siya bata sa harap ng ama niya kundi isang lalaking pagod ng takpan ang baho ng sariling apelyido. Sumikip ang panga ni Don Esteban. Mag-ingat ka sa tono mo. Mag-ingat tayo sa katotohanan, balik ni Victor. Mabilis ang naging pagbabago ng hangin sa silid. Ang PR consultant ay napayuko. Ang CFO ay nagkunwaring may tiniting ng document. Si Mateo ay napangiti ng bahagya, halos hindi makita. Lumalakas ang loob mo dahil napahiya ka. Malamig na tanong ni Don Esteban. O dahil may humawak sa leeg mo at bigla kang nakaalala ng konsensya. Hindi sumagot si Victor. Nagbukas lang siya ng laptop at pinahihit ito paarap sa gitna ng mesa. Isang click, tumunog ang audio. Ang mismong boses ni Don Esteban ang umalingaw-ngaw sa boardroom. Kung ayaw makipagkasundo ng driver na yan, alisin ninyo sa daan. Parang nag-iba ang pressure ng hangin. Ang kamay ng CFO ay napahinto sa pag-abot ng tubig. Si Attorney Barrios ay biglang namutla. Si Mateo, sa unang pagkakataon, ay hindi agad nakangiti. Tinapos ni Victor ang playback at tumingin sa ama. Huwag mo na akong pagbintangang mahina. Alam ko na. Ilang segundo nang napakabigat na katahimikan ang lumipas bago nagsalita si Don Esteban, ngunit hindi sa tono ng taong nahuli. Kundi sa tono ng taong nagdedesisyon pa rin. Lumabas kayo lahat, walang umimik, lahat, ulit niya. Isa-isang tumayo ang iba. Pagkasara ng pinto, mag-ama na lang silang dalawa sa loob ng napakalaking silid. Nakatayo si Victor, nakaupo si Don Esteban, ngunit hindi nabawasan ang bigat ng matanda. Hindi mo alam ang buong kwento, sabi nito. Sapat na ang alam ko. Hindi, ang alam mo lang ay isang linyang pwedeng gamitin laban sa akin. Hindi mo alam kung anong klaseng tao ang kaharap noon. Hindi mo alam kung ilan ang mawawalan ng trabaho kapag bumagsak ang project. Hindi mo alam kung gaano karaming pamilya ang umaasa sa bawat permit na nilalakad ko. At may isang pamilya ring nawalan ng tao. Kumislap ang galit sa mata ni Don Esteban. Ang pagiging malinis ay luho ng mga hindi kailangang magpatakbo ng imperyo. Napaawang ang bibig ni Victor, hindi dahil wala siyang maisagot kundi dahil sa unang pagkakataon ay narinig niya ng buo ang pilosopiya ng amang matagal niyang pinagmulan. Imperyo, mahinang ulit niya. Ganito mo talaga nakikita ang lahat. Ganito ang mundo, putol ni Don Esteban. Ikaw lang ang matagal nang nagpapanggap na hindi. Lumapit si Victor sa mesa, nanginginig ang kamay pero matatag ang tinig. Hindi ako sasama sa pagtatakip. Tumayo rin ang ama niya. Mas mabagal, mas mabigat. Hindi ka sasama. Ngayon ay halos magkalapit na sila. Tandaan mo kung sino ka dahil sa akin. Ang pangalan mo, ang upuan mo, ang perang ginagamit mo sa pag-aakalang may moralidad ka. Kapag pinili mong labanan ako, habaran kita ng lahat. Napakuyom si Victor. Gusto niyang umatras. Gusto niyang iwasan ang bangin. Ngunit wala nang natitirang lupa sa likod niya. Kung iyon ang kapalit, sabi niya, so be it. Hindi sumagot si Don Esteban. Ngunit ang tingin nito ay mas masahol pa sa sigaw. Nang lumabas si Victor sa boardroom, parang iba na ang anyo ng buong opisina. Alam niyang tapos na ang isang yugto. Hindi pa siya nananalo. Sa totoo lang, baka nagsisimula pa lang ang pinakamabigat na pagkatalo. Sa labas ng gusali, dumilim ang langit at bumuhos ang ulan, mabilis, mabigat, parang biglang gustong hugasan ang syudad ngunit lalo lang itong ginawang malabo. Sa kabilang lane, sa loob ng sasakyan niya, si Mateo ay nakatitig sa pinto ng gusali, hinihintay si Victor na lumabas. Nang makita niya ang pinsan, marahan niyang tinapak ang manibela at ngumiti ng manipis. Ayan na, bulong niya sa sarili. Nagkakagatan na, ngunit hindi niya alam na sa mismong gabing iyon, magkikita sina Althea at Clarice muli, hindi bilang magkaribal kundi bilang dalawang babaeng napilitang maunawaan na kung hindi sila gagalaw ng tama, hindi lang ang isang lalaking manloloko ang makakaligtas kundi ang buong sistemang sumasandig sa takot, pera, at katahimikan. Ngunit hindi niya alam na sa mismong gabing iyon, magkikita sina Althea at Clarice muli, hindi bilang magkaribal kundi bilang dalawang babaeng napilitang maunawaan na kung hindi sila gagalaw ng tama, hindi lang ang isang lalaking manloloko ang makakaligtas kundi ang buong sistemang sumasandig sa takot, pera, at katahimikan. Sa ikalawang pagkikita nila, wala na ang pormalidad ng kafe. Sa halip,
Nasa rooftop sila ng lumang gusali ng opisina ni Monica sa Quezon Avenue, may iilang paso ng tuyong halaman sa gilid, may mahinang ugong ng trapiko mula sa baba, at may malamig na hangin na may dalang amoy ng basang semento, usok, at pritong manok mula sa karinderyang nasa tapat. Dala ni Clarice ang folder at isang maliit na recorder sa bag. Si Althea na may dalang payong at kaba na hindi niya maipaliwanag, ang klaseng kaba na hindi natakot sa kahihiyan kundi takot sa lawak ng pwedeng mangyari kapag ang mga may pera ay nagsimulang mawalan ng kontrol. Nakasuot si Clarice ng simpleng blouse at slacks, halos walang makeup, at iyon pa lang ay sapat na para makita ni Althea na may nabasag na sa loob ng babaeng dating tila laging handa sa kamera. Hindi ako sigurado kung dapat ba kitang pagkatiwalaan, unang sabi ni Clarice, diretsahan, habang inilalapag ang folder sa konkretong parapet. Hindi rin ako sigurado sa'yo, sagot ni Althea. Pareho silang bahagyang napangiti, pero hindi iyon saya. Pagod lang na may konting pagkilala sa isa't isa. Ilang segundo silang tumingin sa ibaba, sa dumadaang mga sasakyan na parang walang pakialam sa trahedyang sumasakop sa mga buhay nila. May kausap akong dating paiskal, sabi ni Clarice. Hindi siya madaling takutin. Sabi niya, kung may gustong mabuo, kailangan ng 3 bagay, dokumento, testigo, at taong handang magsabi sa publiko nang hindi umurong. Tumingin si Althea sa kanya. At tingin mo ako yung huli. Ikaw ang pinakakilala ng publiko sa ngayon, sagot ni Clarice, hindi maganda pakinggan pero totoo. Pero hindi sapat ang viral video. Kailangan may dahilan kung bakit lalabas ang lahat. Hindi pwedeng mukha itong away ng 2 babae sa iisang lalaki lang. Napahawak si Althea sa malamig na bakal ng railing. Dahil hindi naman talaga iyon ang kwento. Tumango si Clarice. Hindi na. Sa kabilang dulo ng syudad, si Victor ay nagmamaneho ng walang direksyon sa EDSA habang bumabagsak ang ulan sa windshield at pinapahid iyon ng wiper sa paulit-ulit na galaw na parang hindi rin makasabay sa bilis ng mga iniisip niya. Hindi niya magawang umuwi sa mansion. Hindi rin siya makapunta sa kondo niya sa BGC dahil alam niyang madali siyang matutuntun doon. Sa passenger seat, nakalatag ang laptop bag, ang brown envelope, at ang cellphone niyang punong-puno ng missed calls mula sa PR team, sa ama niya, sa ina niyang bihirang tumawag pero biglang gustong makarinig ng paliwanag, at maging kay Clarice na hindi naman niya nasagot. Sa gitna ng trapiko, tumigil ang galaw ng mga sasakyan. Sa kaliwa niya, may jeep na kamakalag ang makina, sa kanan, may SUV na tinted ang bintana. Sa ganoong sandali, pakiramdam niya ay hindi mahalaga kung gaano kalaki ang pera nila. Kapag tumigil ang kalsada, lahat pantay-pantay na naiipit. Dumampi ang mga daliri niya sa manibela, sa kanya ibinuka at muling ikinuyom ang kamay na parang sinusubukang ilabas ang nanginginig na bigat sa loob niya. Hindi niya akalaing darating siya sa puntong kailangan niyang pumili sa pagitan ng pagiging anak at pagiging tao. Ngunit mas masakit tanggapin ang isa pang katotohanan, hindi naman talaga siya nabigyan noon ng maraming pagkakataong maging totoo sa sarili. Bata pa lang siya, laging may template ang buhay niya. Anong kurso? Sinong kaibigan ang dapat lapitan? Paano magsalita sa mga press event? Paano ngumiti sa groundbreaking? Paano umatras kapag galit ang ama? Kahit ang pag-ibig niya kay Clarice, gaano man iyon nagsimula sa totoo, ay inalagaan din ng low-ika ng pamilya magandang laban, parehong angkan, parehong may halaga sa negosyo. At si Althea, siya ang bahaging hindi nakaplano. Siya ang taong nagpapaalala na kaya pa pala niyang gumawa ng desisyong hindi inaprobahan ng boardroom. Ngunit kahit iyon ay sinira niya rin. Pareho niyang sinaktan. Pareho niyang tinakbuhan. Nang umusad ang trapiko, sa kanya napansing may isang motorsiklong sumusunod sa kanya sa pangatlong kanto na. Hindi siya sigurado kung paranoia lang ba iyon, ngunit nang lumiko siya sa isang side street at lumiko rin ang motor, biglang tumigas ang likod niya. Hindi niya sinubukang makipaghabulan. Sa halip, pumasok siya sa basement parking ng isang 24 na hour convenience mall na may mga ilaw na bahagyang kumikislap sa kisame at may amoy ng gasolina at sabon panglinis. Pagkaparada niya, nanatili muna siyang nakaupo. Ilang segundo ang lumipas bago niya nakita ang helmeted rider na dumaan lang at hindi naman huminto. Napabuga siya ng hangin, ngunit hindi nabawasan ang pakiramdam na minamanmanan na siya. Sa rooftop, binuksan ni Clarice ang recorder at inilapag sa pagitan nila. Kailangan kong marinig mula sa iyo ang buong timeline, sabi niya. Hindi bilang chismis, bilang statement.
Napatingin si Althea rito. Parang iniimbestigahan mo ako. Iniimbestigahan ko ang lahat, sagot ni Clarice, saka huminga ng malalim. Kasama ang sarili ko. Gusto kong malaman kung saan ako nagsimulang magsinungaling sa sarili. Natigilan si Althea. Hindi niya inasahan ang ganoong uri ng pag-amin. Tahimik siyang umupo sa monoblock na dinala ni Monica, inusag ng kaunti ang laylayan ng palda, at tumingin sa madilim na langit. Nagsimula siya sa pinakasimple, sa unang pagkikita nila ni Victor sa site. Sa pagiging madalas nito roon kaysa inaasahan. Sa maingat nitong pakikipag-usap sa mga tauhan kaya madali siyang napalapit. Sa mga gabing nagkwento ito tungkol sa pagod sa pamilya, sa pressure, sa pakiramdam na para siyang empleyado sa sarili nilang apelyido. Habang nagsasalita siya, paminsan-minsan ay tumitigil siya, hindi para magdrama kundi dahil sinusukat niya ang mga salitang gagamitin. Hindi niya gustong magtunog tanga, ngunit hindi rin niya kayang itangging may mga sandaling naniwala siyang may mabuti kay Victor. Noong nalaman kong engaged siya, mahinang sabi niya, galit na galit ako. Hindi dahil mayaman siya o dahil may iba siyang buhay, kundi dahil sa paraan niya akong tiningnan nung umamin siya. Para bang gusto niyang maintindihan ko siya. Para bang obligasyon kong intindihin ang panloloko niya dahil nahihirapan daw siya. Hindi nagsalita si Clarice. Pinakinggan lang niya ang bawat detalye, ang mga petsa, ang mga transfer, ang kondo na tinuluyan paminsan-minsan ni Victor gamit ang pangalan ng kumpanya sa lease, ang buwan kung kailan nalaman ni Althea na buntis siya, ang pera na una nitong ipinadala, ang mga buwan na biglang walang paramdam, ang pagbabalik nito na may pangakong aayusin ang lahat. Sa bawat bahagi, lalo niyang naramdaman ang pagkahiya hindi kay Althea kundi sa sarili. Dahil kahit magkakaiba ang anyo ng kasinungalingan, pareho pala silang pinakain ng parehong script, hintayin mo lang, aayusin ko, hindi mo pa naiintindihan, komplikado, may tamang panahon. Parehong mga linyang ginagamit ng mga lalaking ayaw mawalan ng kontrol sa kahit sinong babae sa buhay nila. Nang matapos si Althea, pinatay ni Clarice ang recorder at ilang sandaling tumahimik. Sa ibaba, may tumatahol na aso. May dumaan na ambulansya sa malayo ngunit sandali lang ang sirena, mabilis na nilamon ng gabi. May isa pa akong itatanong, sabi ni Clarice. Kapag dumating ang oras na ilabas natin ang lahat, handa ka bang ilantad pati ang pangalan ng anak mo kung kailangan? Tumiklap agad ang sikmura ni Althea. Iyon ang tanong na pilit niyang iniiwasan. Ayokong idamay siya. Wala rin akong gustong idamay, sagot ni Clarice. Pero alam mo naman kung paano gumawa ng narrative ang mga tulad nila. Sasabihin nilang gawa-gawa ka, extortionist ka, unstable ka, naghahanap ka ng pera. Pumikit si Althea. Alam niyang totoo iyon. Naramdaman na niya iyon sa mga komento online. Kabit, maninira, gold digger. Madaling husgahan ng babaeng hindi mayaman. Madaling paniwala ang pera ang habol ng babaeng hindi marunong magsalita sa TV interview na kasing kinis ng mga sosyal. Kung dumating doon, mahinang sabi niya, gagawin ko. Pero hanggat kaya, huwag natin siyang ilabas. Tumango si Clarice, sa kamarahang isinara ang folder. Hindi tayo pwedeng umasa kay Victor. Agad napatingin si Althea. May alam ka, wala pa. Pero alam kong may nilalabanan na siya sa loob nila. At hindi ko siya pagkakatiwalaan. Bamantong hininga si Althea. Hindi ko rin. Ngunit sa mismong sandaling iyon, may dumating na mensahe sa phone ni Clarice mula sa hindi kilalang numero. Isang larawan. Si Victor, papasok sa basement ng mall, hawak ang laptop bag. Kasunod na text, kausapin mo ang ex-fiancé mo habang may oras pa. Kapag nauna ang tatay niya, tapos kayong lahat. Nagkatinginan sila. Hindi nila kailangang sabihin kung sino ang pinakamalamang na nagpadala. Si Mateo. Ngunit totoo man o hindi ang intensyon nito, gumana ang mensahe. Sa Municipal Hall naman ng San Rafael, ang init ay naniniket sa balat kahit gabi na. Nakabukas ang mga electric fan ngunit parang hangin ng plancha ang binubuga. Nakaupo si Romy sa gilid ng mahabang lamesa, katabi ang dalawang residente, habang si Kagawad Pilar ay paulit-ulit na pinupunasan ang pawis sa noo gamit ang panyo. Dumating ang dalawang pulis mula sa local station para kumuha ng initial statement, ngunit halatang alinlangan ang mga ito, parang alam na alam nilang may apelyidong hindi dapat ma-offend. Sigurado ba kayong itutuloy nyo ito? Tanong ng isang pulis, hindi mapang insulto ngunit hindi rin ganap na neutral.
Sumagot ang matandang babae na nakita ni Victor sa video, si Aling Sabel, may namumula pang mata ngunit matigas ang panga. Noong una hindi, pero kung patuloy kaming matatakot, habang buhay nila kaming buburahin. Ang simpleng linyang iyon, sa maliit at mainit na silid, ay may bigat na higit sa 10 legal memo. Dahil kapag ang mahihirap ang nagsalita, hindi sila sanay sa magarang pahayag. Pero kapag sinabi nilang pagod na sila, kadalasan ibig sabihin yun ay wala na silang natitirang pwedeng mawala. Sa isang tahimik na lounge ng hotel sa Ortigas, nakaupo naman si Sylvia sa tapat ng isang senador na matagal ng kaalyado ng pamilya nila sa ilang proyekto. Mabagal ang galaw niya sa paghalo ng tsaa, ngunit matalim ang boses. Kailangan hamina ang isyu bago umabot sa committee hearings at local inquiries. Samandal ang senador, nag-iisip. Mahirap kapag may media appetite, lalo na't may missing person angle. Chismis pa lang iyon, sabi ni Sylvia. Ang chismis, kapag pinabayaan, nagiging paniniwala, sagot ng senador. Hindi siya nangako, wala munang direktang tulong. At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman ni Sylvia ang hindi komportableng katotohanang may hangganan din ng impluwensya kapag nangangamoy ng sobra ang iskandalo. Paglabas niya ng hotel, tumawag siya kay Clarice. Sa pagkakataong ito, sinagot ng anak. Nasaan ka? Agad niyang tanong. May ginagawa ako. Alam kong may kinakausap kang abogado. Natahimik si Clarice. Wala kang karapatang sumausaw sa personal kong desisyon ngayon. Meron, dahil kapag gumalaw ka ng mali, hindi lang pangalan mo ang masasagasaan. Napapikit si Clarice, sa kamarahang napangiti sa pait ng narinig. Ayan na naman tayo. Pangalan. Iyon ang tanging dahilan kaya may kinabukasan ka. Hindi. Mama, malamig niyang sabi. Iyon ang dahilan kung bakit hindi ako naturuang mabuhay ng walang script. At bago pa makasagot ang ina, ibinaba na niya ang tawag. Nanginginig ang daliri niya pagkatapos, hindi dahil nagsisisi siya, kundi dahil ilang taon niya ring hindi nagawang magsalita ng ganoon sa sariling ina. Sa mall basement, lumabas si Victor sa sasakyan at nagpas siyang umakyat sa pinakatahimik na coffee shop sa 3rd floor. Halos walang tao, 2 lang na call center agents sa sulok at isang matandang nagbabasa ng dyaryo. Umorder siya ng itim na kape na hindi naman niya ininom. Binuksan niya ang laptop at muling pinakinggan ang recording, naka-earphones ngayon, paulit-ulit, hanggang sa mapansin niyang may isa pang boses sa likod ng audio. Mahina, halos natatakpan ng kalansing ng baso. Isang maikling tugon. Gets, sir. Ako na ang bahala. Pinahinto niya ang file, binalikan, tinaasan ang volume, kinabahan habang pinipilit tukuyin. Pamilyar. Masyadong pamilyar. Hindi ito boses ng security head. Hindi rin ni Attorney Barrios. Nang tuluyan niya itong makilala, napabitiw siya sa mouse. Si Mateo. Mabilis niyang ibinaba ang screen ng laptop at tumingin sa paligid, para bang may makakabasa sa mukha niya ng bagong natuklasan. Lalong sumikip ang pakiramdam niya. Ibig sabihin, hindi lang masaya si Mateo sa pagbagsak nila. Posibleng matagal na itong nasa loob ng dumi. Posibleng ang taong nagpapanggap na tagapaglabas ng katotohanan ay siya ring tumulong sa pagtatago nito noon. Sa puntong iyon, bigla niyang naunawaan kung bakit napakadali para kay Mateo na lumapit kina Clarice at Althea. Hindi lang ito gutom sa mana. Gutom itong kontrolin kung anong bahagi ng katotohanan ang lalabas. Kumapa siya sa bulsa para sa cellphone at walang gaanong pag-iisip na tinawagan si Clarice. Ilang ring bago ito sumagot, maikli at malamig ang boses. Ano? Kailangan kitang makausap. Ngayon din. Wala na tayong dapat pag-usapan. Hindi ito tungkol sa atin. Tumahimik si Clarice sa kabilang linya. Sa rooftop, napatingin siya kay Althea, saka naglakad palayo ng ilang hakbang. Magsalita ka, si Mateo. Kasama siya noon. Posibleng sa mas malalim na paraan kaysa alam natin. Naramdaman ni Clarice ang pagbilis ng tibok ng puso niya. Hindi niya alam kung paniniwalaan niya si Victor. Hindi niya alam kung laro lang ba ito. Pero ang tono nito ay hindi ang karaniwang tonong ginagamit ng taong gustong magmakaawa. May tunay na takot. May pruweba ka ba? Tanong niya. Meron akong audio. At may ibang files pa akong kailangang isecure bago ako maunahan. Bakit ako? Saglit na katahimikan. Pagkatapos, mahina nitong sinabi, dahil hindi mo ako papaboran. Ilang segundo na naman bago sumagot si Clarice. Send the location.
Pagkababa niya ng tawag, lumapit muli siya kay Althea. Si Victor. Tanong nito agad. Tumango si Clarice. May alam daw siya tungkol kay Mateo. Napatitig si Althea sa madilim na kalangitan, saka sa ilaw ng syudad sa malayo. Lalong gamulo ang mga linya. Lalong naging mahirap malaman kung sino ang kalaban, sino ang gumagamit, at sino ang huli ng nagsisisi. Ngunit may isang bagay na malinaw na ngayon sa kanilang dalawa, wala nang makakalabas dito ng buo, at anumang susunod na hakbang nila, may relasyon, pangalan, o natitirang kapayapaan na kailangang masunog. Ngunit may isang bagay na malinaw na ngayon sa kanilang dalawa, wala nang makakalabas dito ng buo, at anumang susunod na hakbang nila, may relasyon, pangalan, o natitirang kapayapaan na kailangang masunog. Nagkita silang tatlo makalipas ang 40 minuto sa isang lumang function room sa likod ng isang saradong events place sa scout area na pag-aari ng kakilala ni Monica, isang lugar na may mababang ilaw, kupas na kurtina, nakasandal na mga monoblock sa gilid, at amoy ng lumang kahoy, alikabok, at floor wax na matagal nang hindi nalilipasan ng matinong handaan. Naunang dumating si Victor. Nakatayo siya sa may bintanang may frosted glass, hawak ang cellphone, paulit-ulit na sumisilip sa parking area sa labas kahit halos wala namang makikita kundi ilaw ng poste at anino ng mga puno. Pagpasok ni Clarice at Althea, kitang-kita agad ang pag-igting ng balikat niya. May bahagyang gallows ang gilid ng mukha niya na parang hindi niya namalayang nasagi niya kung saan. Hindi na siya mukhang lalaking kinasalsana sa harap ng chandelier at camera. Mas mukha siyang taong ilang araw nang kulang sa tulog at alam nang hindi na pwedeng kontrolin ang direksyon ng sarili niyang buhay. Walang nagmano, walang formal na bati, walang anumang pagtatangkang magmukhang maayos ang usapan. Si Clarice ang unang nagsalita. 5 minutes. Kapag naramdaman kong niloloko mo kami, aalis kami. Tumango si Victor. Hindi na siya nagreklamo sa tono. Tumingin siya kay Althea, ngunit mabilis ding umiwas. Tila alam niyang wala siyang karapatang humingi kahit isang pirasong lambot mula rito. May audio ako, sabi niya. At may dahilan ako para maniwalang matagal nang bahagi si Mateo ng ginagawa ng father ko sa San Rafael. Hindi sapat ang dahilan, putol ni Clarice. I-play mo. Inilapag ni Victor ang laptop sa mahabang lamesang may gasgas sa ibabaw, binuksan iyon, at ikinabat ang maliit na portable speaker. Habang hinihintay mag-load ang file, ang tanging maririnig ay ang mahinang ugong ng lumang aircon sa sulok at ang bahagyang pagkikiskisan ng takong ni Clarice sa semento dahil hindi ito mapakali. Nang humandar ang audio, muling pumuno sa silid ang boses ni Don Esteban, mababa, kontrolado, malamig. Pagdating sa bahaging may pangalawang boses, inilapit ni Victor ang speaker sa gitna at tinaasan ang volume. Mahina nga, pero naroon. Gets, sir. Ako na ang bahala. Saglit na tumigil ang lahat na parang sabay-sabay nagproseso ang tatlong isip. Si Althea ang unang kumunat ang noo. Parang siya nga, siya talaga, sabi ni Victor, ngunit hindi iyon yabang. Pagkapit iyon sa bagong sindak. Ilang beses ko nang pinakinggan. May isa pa akong file. Binuksan niya ang scanned travel manifest ng kumpanya at ilang reimbursement forms. Tingnan niyo ang dates. Ito yung mga linggong sinasabing nawawala si Noel. Lumapit si Clarice, tinukod ang dalawang palad sa mesa, at binasa ang mga detalye. Pangalan ni Mateo sa travel approval. Cash advances signed under a project supervision visit. Security logistics na walang malinaw na purpose. Hindi pa ito sapat para ituring na direktang ebidensya sa krimen, ngunit sapat para ay pakitang hindi simpleng tsismoso lang ang pinsan. Bahagi ito ng galaw. Bakit mo ito dinala sa amin at hindi sa pulis? Tanong ni Althea. Hindi agad sumagot si Victor. Dumaan muna ang dila niya sa tuyong labi. Kasi hindi ko alam kung sino ang pulis na hindi hawak ng father ko. At dahil kayo ang pinakamalamang na hindi ibenta ang impormasyong tapabalik sa kanya. Napatawa si Clarice, maikli at walang tuwa. Kapal mo pa ring magsalita ng tiwala. Tinanggap ni Victor ang tama. Oo, wala akong karapatang humingi niyon. Pero wala na rin akong oras. Inilabas ni Althea ang isang lumang envelope mula sa bag niya at marahang inilapag iyon sa mesa. May kopya ako ng mga transfer at messages. Nasa cloud din. Kapag may nangyari sa akin, may maglalabas. Napatingin si Victor sa kanya, at sa unang pagkakataon ng gabing iyon ay may malinaw na pangingilag sa mga mata niya.
Hindi dahil natakot siya kay Althea bilang kalaban, kundi dahil naunawaan niyang ang babae sa harap niya ay lampas na sa yugto ng pagsusumamo. Tinawid na nito ang punto kung saan mahalaga pang maawa siya. Hindi ko papabayaan si Nico, mahina niyang sabi, halos kusa. Agad tumalim ang tingin ni Althea. Wala kang karapatang banggitin ang anak ko na parang may posisyon ka sa buhay niya kapag convenient sa konsensya mo. Hindi sumagot si Victor. Napayuko lang siya. Sa loob-loob niya, iyon ang pinakamasakit dahil totoo. Naisip niya ang mga laruan na minsan niyang binili ngunit hindi niya personal na dinala. Ang mga birthday na hindi niya pinuntahan. Ang mga gabing nasa sasakyan lang siya sa labas, natatakot pumasok dahil baka makita siya ng kapitbahay, baka may makakilala, baka mas kumulo ang gulo. Palusot niya noon sa sarili ay mas protektado raw ang bata kung malayo siya. Ngayon alam niyang duwag lang siyang hindi makapili kung anong buhay ang pananagutan. May gagawin tayo, sabi ni Clarice, inaayos ang sarili niyang boses pabalik sa kontrol. Hindi pwedeng paisa-isang leak. Kapag sabog ang timing, mauuna silang gumawa ng narrative. Kailangan sabay ang legal, media, at witness protection. Witness protection. Ulit ni Althea, may bahagyang pangungutya. May ganun ba para sa mga tulad namin? Napatingin sa kanya si Clarice. Gusto sana niyang sumagot ng matalino, pero pinili niyang maging tapat. Hindi sapat, pero may paraan para mas mahirapan silang galawin kayo. Ilang sandali silang yumukod sa mesa, parang mga taong nagbabalangkas ng negosyo, ngunit ang pinag-uusapan nila ay kung paano mailalabas ang katotohanan nang hindi agad sila mabubura. Inilatag ni Clarice ang plano mula sa payo ni Salcedo. Una, maghahanda ng sinumpaang salaysay sina Althea at ang mga taga San Rafael. Ikalawa, ilalagay sa secure copies ang lahat ng digital files, hindi sa iisang tao. Ikatlo, bago magsampa ng formal na complaint, kailangan may isang independent journalist na handang sumalo kung sakaling biglang mabaon sa red tape ang kaso. May kilala akong investigative desk editor, sabi niya. Hindi kami close, pero may utang na loob ang isa niyang source sa tiyuhin ko. Ayan na naman yung utang na loob, bulong ni Althea, mapait. Minsan iyon lang ang currency na mas matibay pa sa pera, sabi ni Clarice, at kahit ayaw man niya sa tunog ng sarili niyang sinabi, alam niyang iyon ang totoo sa Pilipinas na kinalakihan nilang mundo kung saan walang buo-buong institusyon, mga tao lang na may hawak na pabor at tanikala. Sa gitna ng diskusyon, biglang tumunog ang phone ni Victor. Hindi nakapangalan, pero alam niyang galing iyon sa internal line ng mansion. Ilang segundo niyang tinitigan bago sinagot. Boses ng head housekeeper. Magalang ngunit taranta. Sir, nasa bahay po ang lola ninyo. Kailangan daw po kayo. Nandito rin si Sir Esteban. Napasinghap si Victor ng bahagya. Ang lola niyang si Doña Remedios ay halos hindi na bumababa mula sa lumang ancestral wing ng bahay. Kung bumaba man, ibig sabihin may mahalagang nagbago sa loob ng pamilya. Pupunta ako, sabi niya. Pagkababa ng tawag, ramdam agad ni Clarice ang pagbabago sa mukha niya. Ano? Nasa mansion ang lola ko. Napatiimbagang si Victor. Hindi siya nakikialam maliban kung may aagawin o may ipagtatanggol. Si Clarice ay bahagyang napatingin sa kisame, nag-iisip. Kilala niya ang reputasyon ni Doña Remedios. Matandang tahimik sa publiko ngunit dumanoy siya ang tunay na nagpasimula ng mga koneksyon ng pamilya noon pang martial lawyers. Hindi ito basta matanda lang sa bahay. Isa itong institusyon. Pumunta ka, sabi niya. Pero huwag kang magdala ng kahit anong original file. At huwag kang magpakaanak, dagdag ni Althea, malamig. Tinanggap iyon ni Victor nang walang depensa. Inilipat niya sa isang encrypted drive ang kopya ng audio at ilang dokumento, iniabot kay Clarice ang isa, at kay Althea ang isa pang maliit na flash drive. Kapag hindi ako sumipot bukas ng tanghali sa opisina ni Salcedo, sabi niya, ilabas niyo. Tahimik na kinuha ni Clarice ang drive. Hindi pa rin iyon tiwala. Insurance lang. Pag-alis ni Victor, naiwan ang dalawang babae sa function room na mas malamig na ngayon ang pakiramdam kahit hindi naman nagbago ang thermostat. Naniniwala ka ba sa kanya? Tanong ni Althea. Matagal bago sumagot si Clarice. Naniniwala akong takot siya. Hindi ko pa alam kung sapat ang takot para maging matapang. Umuwi si Althea ng lampas 10:00 ng gabi. Madilim na ang eskinita, ngunit gising pa ang ilang kapitbahay. May naglalaro ng tungit sa kanto.
May amoy ng nilagang mais at usok ng uling. Pagpasok niya sa bahay, nadatnan niyang tulog na si Nico, nakayakap sa maliit na stuffed toy na binili ni Monica sa ukay-ukay. Sa tabi ng banig, nakaupo si Tita Nena, tahimik na nagtitiklop ng damit. Kumain ka na? Tanong nito. Tumango si Althea kahit hindi pa. Umupo siya sa tabi at pinanood ang maingat na pagtupi ng damit pambata. Bawat tiklop ay parang ritual laban sa kaguluhan sa labas. Anak, sabi ni Tita Nena nang hindi tumitingin. Hanggang saan ka aabot? Hindi agad nakasagot si Althea. Sa totoo lang, iyon din ang tanong niya sa sarili. Hanggang saan ang kaya niyang isugal? Hanggang hindi na nila kayang sabihin na wala akong laban, sagot niya sa wakas. Huminto si Tita Nena sa pagtitiklop at humarap sa kanya. Basta huwag mong kakalimutang may batang hindi kayang intindihin ang gulo ng matatanda. Napakagatlabi si Althea. Sa buong maghapon, legal strategy ang laman ng isip niya. Audio, affidavit, leak, statement. Ngunit sa simpleng paalala ng tiyahin niya, biglang bumalik ang mas totoong sentro ng laban ng maliit na batang natutulog sa tabi nila na walang kamalay-malay na ang apelyidong hindi niya ginagamit ay posibleng magdala ng panganib sa pintuan nila. Sa mansion, mas mabigat ang hangin kaysa dati. Pagpasok ni Victor sa malaking sala, agad niyang nakita ang lola niyang nakaupo sa kahoy na high-back chair na parang reyna sa lumang retrato, tuwid pa rin ang likod kahit halatang manipis na ang balat sa leeg at kamay. Nakasuot ito ng malinis na kremang terno, may rosaryong nakapulupot sa daliri, at sa tabi nito ay si Don Esteban na hindi nakaupo sa paborito niyang pwesto kundi bahagyang patagilid, tanda na may mas mataas pang awtoridad na naroon. Ang eksenang iyon pa lang ay sapat ng magpabalik kay Victor sa pakiramdam ng pagiging batang hinuhusgahan. Lumapit ka, sabi ni Doña Remedios. Walang kataasan ang boses, pero buong bahay ang sumusunod dito. Lumapit si Victor. Nagmano siya, at naramdaman ang malamig ngunit mariing hawak ng lola sa kamay niya. Naririnig ko, sabi nito, na gusto mong sunugin ang sarili mong bahay. Napatingin si Victor sa ama, pagkatapos sa lola. Ang bahay po, lola, nasusunog na. Ayaw nyo lang amuyin. Hindi nagbago ang mukha ng matanda, ngunit may halos di mapansing kislap sa mata nito. Ganyan ka rin magsalita noong 12 anyos ka pa lang. Akala mo laging katotohanan lang ang mahalaga. Hindi po ba? Tanong ni Victor, pagod na sa mga palaisipan. Samandal si Doña Remedios at marahang umikot ang rosaryo sa mga daliri niya. Ang katotohanan ay parang apoy. Maganda kapag nasa kandila, delikado kapag nasa bubong. May taong nawala, sabi ni Victor. May utos na ibinigay, at may pamilyang libo ang pinapakain ng pangalan natin, putol ni Don Esteban, hindi na nakapagpigil. Enough, sabi ng matanda sa anak niyang si Esteban, at agad itong natahimik, bagay na bihirang-bihira makita ni Victor. Dahan-daang tumingin muli si Doña Remedios kay Victor. Ano ang gusto mo? Hindi na umiwas si Victor. Na humarap tayo sa ebidensya. Natigilan ng pagtatakip, na hindi ako gawing kasabwat. Natahimik ang lola niya. Sa malayo, maririnig ang orasan sa hallway. Tik, tik, tik. Kapag ginawa mo yan, sabi nito, hindi mo lang ama ang ibabagsak mo. Angkan natin, mga stockholder, mga kaalyado, at pati ang sarili mong pangalan. Baka panahon na pong may bumagsak. Sa wakas, bahagyang gumalaw ang mukha ng matanda. Hindi galit, hindi rin awa. Isang malalim at pagod na pagkilala marahil na may bahagi ng kasaysayan nila na bumabalik para singilin sila sa pamamagitan ng apo nitong ayaw manahimik. Kung ganoon, sabi ni Doña Remedios, huwag kang umasa na ililigtas kita. Hindi po ako humihingi noon. Tumayo ang matanda ng dahan-dahan at aynal-alayan ng kasambahay. Bago ito umalis, huminto ito sa tabi ni Victor at bumulong ng sapat lang para siya lang ang makarinig. Kapag magpapakamatay ka sa katotohanan, siguraduhin mong hindi ibang tao ang unang mabaon. Pagkaalis ng lola niya, nagkatinginan silang mag-ama. Mas tahimik ngayon, ngunit mas mapanganib. Hindi ka na anak sa bahay na ta kapag itinuloy mo, sabi ni Don Esteban. Walang drama sa tono, hindi pagbabanta lang, deklarasyon. Bahagyang tumigas ang panga ni Victor, ngunit hindi siya umatras. Matagal na rin naman akong anak dito kapag may silbi lang. Napasinghap ang ama niya, parang iyon ang mas masakit kaysa anumang legal move. Ngunit hindi na nagsalita si Victor. Tumalikod siya at umakyat sa dating kwarto niya,
Ang kwartong puno pa rin ng mga tropeyo, lumang books, at medalya na pinagmamalaki dati ng pamilya. Pagsara niya ng pinto, saka lang siya napasandal at marahang napaupo sa sahig. Doon niya unang naramdaman ang bigat ng sinabi niya. Hindi iyon simpleng rebellion. Posibleng wala na talaga siyang uuwian pagkatapos nito. Kinabukasan, bago pa man magtanghali, dumating si Clarice sa opisina ni Salcedo na may bitbit na printed transcripts ng audio. Naroon na si Althea, si Monica, at makalipas ang ilang minuto ay si Romy kasama si Aling Sabel at isa pang testigo. Habang isa-isang pinipirmahan ang mga affidavit, may amoy ng bagong Xerox, kape, at lumang papel sa maliit na opisina. Walang dramatic music, walang camera, walang magarbong declaration. Puro pirma, pahina, pag-ayos ng dates, pagtiyak sa detalye, mga simpleng galaw na sa labas ay mukhang maliit ngunit sa totoo ay unti-unting bumabakbak sa makapal na pader ng kapangyarihan. Nang sumapit ang 12:00 at wala pa rin si Victor, bahagyang nanlamig ang mukha ni Clarice. Tiningnan niya ang oras sa telepono. Muli, tapos muli, si Althea naman ay napakapit sa strap ng bag niya. Hindi nagsasalita, ngunit halata ang pagbilis ng hininga. Baka hindi na siya makalabas, mahinang sabi ni Monica. O baka umatras, mas malamig na sabi ni Althea. Bago pa nakasagot si Clarice, bumukas ang pinto. Nandoon si Victor, basang-basa ang balikat sa ulan, walang dalang bodyguard, at may hawak na isang makapal na folder na tila ilang oras niyang mahigpit na kinapitan. Pumasok siya ng tahimik, ngunit ang mukha niya ay mukha ng taong may iniwang buong mundo sa likod. May nakuha ako sa archive room, sabi niya, inilalapag ang folder sa mesa. Board approvals, side letters, at isang memo na pirmado ni Mateo para sa Special Security Coordination sa San Rafael. Tinignan siya ni Salcedo ng matagal, saka kinuha ang mga papel. Walang pumalakpak, walang nagpasalamat agad, dahil lahat sila, sa sandaling iyon, ay may parehong pagkaunawa, nagsisimula na ang yugto na wala ng atrasan, at ang susunod na paggalaw nila ang magtutulak sa lahat papunta sa huling arko ng pagkawasak. Nagsisimula na ang yugto na wala ng atrasan, at ang susunod na paggalaw nila ang magtutulak sa lahat papunta sa huling arko ng pagkawasak. Sa maliit na opisina ni Salcedo, parang biglang lumiit ang espasyo nang mabasa ng matandang abogado ang laman ng mga papeles. Isa-isa niyang ibinuka ang mga pahina, maingat ang kilos, parang surgeon ng lumang panahon na hindi nagmamadali dahil alam niyang ang maling hiwa ay pwedeng ikamatay ng pasyente, kahit wala namang dugo sa harap niya kundi tinta, pirma, at mga desisyong matagal ng pinakinabangan ng mga taong sanay hindi nasisilip. Ito na yun, sabi niya sa wakas, boses na hindi mataas pero sapat para mapatigil ang lahat. Hindi pa ito buong kaso, pero sapat na ito para hindi na sila madaling makapagsabing imbento lahat. Tumayo si Monica at agad sinimulang ayusin ang mga kopya. Ang stapler ay paulit-ulit na kumakagat sa papel. Ang printer sa sulok ay umuugong, at ang amoy ng mainit na toner ay humalo sa kapeng lumamig na sa tabi ng mesa. Sa ganoong mga sandali, hindi pala laging malalaki ang tunog ng pagkakalas ng kapangyarihan. Minsan, parang Xerox machine lang sa lumang law office, mabagal at paulit-ulit, pero sa bawat pahina, may unti-unting natatanggal sa dating hindi matinag na pangalan. Habang abala ang iba, si Clarice ay nakatayo sa tabi ng bintana, pinagmamasdan ang madilim na ulap sa Taft at ang basang kalsada sa ibaba na puno ng jeep, bus, at mga taong nakapayong. Hindi siya nanginginig, pero ramdam niya ang manipis na pagod sa mga buto niya. Ilang araw lang ang lumipas mula sa araw ng kasal, ngunit pakiramdam niya ay isang buong pagkatao na ang namatay sa kanya at may bago nang nabuo na hindi niya pakilala. Dati, kapag may problema, laging may handbook na ibinibigay ang pamilya niya, ganyan magsalita, ganyan tumingin, ganyan umiwas. Pero ngayon, wala na siyang gustong sundan. Gusto lang niyang matapos ang lahat ng hindi binubura ang katotohanan. May kailangan pa tayong gawin bago magsampa, sabi ni Salcedo. Kailangan nating ilagay sa tamang kamay ang media packet. Kapag nauna ang injunction nila o ang impluensya nila sa lokal, dapat may public pressure na. Hindi para sa show, para may saksi ang buong bansa sa bawat pagtatangkang ibaon ito. Tumingin siya kay Victor. Handa ka bang pangalanan ng ama mo sa affidavit supplementary statement? Saglit na napatigil si Victor. Ang buong buhay niya, ang salitang ama ay may kasamang awtoridad, takot, at pagkakautang.
Kahit gaano na siya kasakit sa lalaki, may natitirang bahagi pa rin sa dibdib niyang ayaw banggitin ito sa papel bilang posibleng kriminal. Ngunit naalala niya ang audio. Naalala niya ang tono ni Don Esteban, hindi guilty, hindi nagsisisi, kundi praktikal lang, parang normal na item sa meeting ang pagkawala ng isang tao. Naalala rin niya si Nico, ang batang hindi niya nahawakan bilang tunay na ama dahil duwag siyang piliin ang tama sa tamang panahon. Marahan siyang tumango. Oo, sa kabilang sulok, si Althea ay nakaupo ngunit hindi mapakali ang tuhod. Nakatingin siya sa mga dokumento, pero ang nasa isip niya ay ang bahay nila, ang eskinita, ang anak niyang baka nagtataka na kung bakit hindi pa siya umuwi. Gusto niyang maging matapang hanggang dulo, pero may mga sandaling ang tapang ay hindi apoy kundi pagod. Pagod sa pagiging alerto, pagod sa pag-aabang kung may susunod bang sasakyan sa kanto, kung may tatawag bang hindi kilalang numero, kung may mga matabang nakatingin sa batang walang alam sa pinaglalaban ng matatanda. Pwede ba tayong magmadali? Tanong niya, diretso. Hindi dahil gusto kong tapusin lang, kundi dahil habang tumatagal, mas maraming oras para galawin nila kami. Tumango si Salcedo. Tama, mabilis na gumalaw ang mga oras pagkatapos noon. Tumawag si Clarice sa editor na nabanggit niya, isang babaeng nagngangalang Rina Valdez na kilala sa investigative desk at hindi madaling paikutin ng press release. Walang lamang ang usapan nila, puro trabaho. May hawak akong package, sabi ni Clarice, hawak ang telepono ng mahigpit. Corporate cursion, land dispute, missing person angle, at direct family documents. Sa kabilang linya, hindi agad naniwala si Rina, halatang sanay sa mga taong mahilig mag-oversell ng leak. At bakit ikaw? Tanong nito. Dahil kasama sana ako sa pamilyang gusto mong imbestigahan. Mahabang katahimikan. Pagkatapos ay isang simpleng sagot. Send a sample. Not all. Just enough. Nagkatinginan sina Clarice at Salcedo. Ito na ang simula ng pagbitaw sa kontrol. Kapag inilabas na nila sa media, hindi na nila hawak ang hugis ng kwento. Maaari itong maging mas malaki. Maaari rin silang tabunan ng mas maruming bersyon. Ngunit wala nang mas ligtas na daan. Sa hapon ding iyon, sa Villarreal Holdings, nagkagulo ang executive floor nang mabalitaan ni Don Esteban na may mga file na kinuha si Victor sa archive room at hindi na ibalik. Nasa conference lounge siya nang pumasok si Mateo, kalmado ang lakad, mahinhin ang ekspresyon, ngunit masyadong mabilis ang mga mata. Kailangan nating unahan, sabi nito. Hindi agad tumingin si Don Esteban. Matagal mo nang alam na may kahinaan ang anak ko. Kahinaan ng konsensya sa ganitong mundo, sagot ni Mateo. Pero may paraan pa. Sabihin nating unstable siya. Emotional breakdown after public humiliation. Pwede nating i-frame na siya ang nagmanipulate ng documents. Doon lang tumingin ang matanda sa pamangkin. May sensin, malamig. Masyado kang sabik. Saglit na natigilan si Mateo, ngunit mabilis ding nakabawi. Sabik akong protektahan ng kumpanya. O sabik kang makinabang kapag nawalan ng apelyido ang iba, sabi ni Don Esteban. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, hindi agad nabasa ni Mateo ang matanda. Akala niya kontrolado niya ang lahat ng anggulo. Akala niya, habang nagkakagulo ang mag-ama, pwede siyang manatiling tagapayo sa gilid at kalaunan ay tagapagmana ng vacuum. Ngunit sa tingin ni Don Esteban, may kung anong pahiwatig na hindi pa niya ganap na hawak ang laro. Ano pong ibig niyong sabihin? Maingat niyang tanong. Ibig kong sabihin, sagot ng matanda, dahan-dahan, na ang taong sanay gumalaw sa dilim ay huwag masyadong masaya kapag may ilaw na. Naramdaman ni Mateo ang bahagyang lamig sa gulugod. Sa unang beses, naisip niyang baka hindi lang siya ang may hawak na sikreto sa San Rafael. Baka may hawak din sa kanya. Ngunit wala na siyang panahon para umatras. Dahil sa ibang bahagi ng Maynila, si Rina Valdez ay nakaupo na sa newsroom, tinitingnan ang sample packet na dumating mula sa encrypted email. Nasa monitor ang audio transcript, ang side letters, ang relocation documents, ang pangalan ng isang major business family, at ang clue ng missing driver. Sinipat niya ang detalye, tumawag sa dalawa niyang researcher, at walang emosyon na nagsabi, verify everything. No assumptions. If this holds, we go big. Pagsapit ng 5:00, nakumpleto ang pangunahing affidavits. Pinirmahan ni Aling Sabel ang huling pahina ng nanginginig ang kamay, hindi dahil sa pagdududa kundi sa bigat ng pagod.
Hindi ko alam kung may mangyayari ba rito, sabi niya habang ibinabalik ang ballpen. Pero gusto kong may sulat man lang na hindi kami pumayag. Walang nakasagot agad. Dahil minsan, ang pinakamatinding pangungusap ay hindi galing sa mga edukado o makapangyarihan, kundi sa mga taong matagal nang pinilit manahimik. Lumalim ang gabi bago sila tuluyang umalis sa opisina. Nagpasya si Salcedo na hindi na muna dapat umuwi sa kani-kanyang bahay ang ilang testigo. May maliit siyang kontak sa isang retreat house sa Marikina na pwedeng pansamantalang tuluyan. Hindi ito opisyal na witness protection. Isa lang itong lumang sistema ng mga taong marunong gumawa ng pagitan kapag alam nilang may paparating na bangga. Ikaw, tanong ni Clarice kay Althea habang nakatayo sila sa labas, sa ilalim ng onang, pinapanood ang ulan na muling bumubuhos sa kalsada. May kasama ako sa bahay, sagot ni Althea, pero alam niyang kulang iyon. Wala siyang sasakyan, wala siyang security, wala siyang bodyguard. Meron lang siyang tiyahin, anak, at maliit na bahay na madaling puntahan ng kahit sinong may gustong manakot. Tumahimik si Clarice, saka nagsalita na parang pilit niyang nilulunok ang sariling pride. Sumama ka muna sa kondo ng pinsan ko. Walang nakakakilala roon sa'yo. Isama mo si Nico at ang tita mo. Nagulat si Althea. Una niyang instinct ay tumanggi. Hindi niya gusto ang pakiramdam ng may utang na loob. Lalo na sa babaeng dati niyang tingin ay kaaway. Ngunit nang isipin niya ang mukha ni Nico, ang manipis na pinto ng bahay nila, ang kadali ng takot kapag gabi, tumahimik siya. Bakit mo ginagawa ta? Tanong niya. Napatingin si Clarice sa kalsada at hinigpitan ang hawak sa strap ng bag. Dahil may mga lalaki ng sapat na nagsinungaling para sa ating dalawa. Walang drama sa sagot, kaya mas tumama. Sumama si Althea. Bago sila tuluyang umalis, lumapit si Victor mula sa kabilang sasakyan. Halatang gusto niyang magsalita ng mas personal, pero hindi na iyon ang oras para sa mga linyang may bigat ng nakaraan. Mag-iingat kayo, sabi niya. Hindi tumingin sa kanya si Althea. Late ka na para dyan. Hindi rin siya pinansin ni Clarice. Ngunit naiwan si Victor sa ulan ilang segundo matapos yumandar ang kotse nila, at sa unang pagkakataon sa buhay niya, wala siyang pamilyang babalikan at wala ring babaeng pwede niyang sabihing pinili siya. Ang tanging natitira sa kanya ay ang desisyong ginawa niyang masyadong huli. Kinabukasan, sumabog ang kwento 8:00 ng umaga. Hindi ito chismis page. Hindi blind item. Isang buong investigative report sa major digital news outlet, may headline tungkol sa land incursion allegations, internal audio link to Villarreal Patriarch, question security coordination, at witness accounts from San Rafael. Hindi pa direktang pinangalanan ng buong criminal liability, pero sapat ang detalye para gumuho ang depensa ng simpleng family scandal lang ito. Kasabay noon, naghain si Salcedo ng formal na complaint sa Ombudsman Field Office at kinopyahan ang Dodge contact na pinagtiyagaan niyang tawagan buong magdamag. Sa social media, muling sumiklab ang pangalan ng mga Villarreal, ngunit iba na ang tono. Hindi na puro meme sa viral kasal. May galit, may analysis thread, may lumang isyo na hinuhukay. May mga dating empleyado at residente na unti-unting nagsasalita sa comment sections, hindi pa affidavit pero sapat para maramdaman ang bitak sa dating takot. Sa mansion, pinanood ni Doña Remedios ang balita sa lumang TV sa private sitting room niya. Walang ekspresyon ang mukha niya. Sa tabi niya, nakatayo si Don Esteban, galit na galit ngunit hindi sumisigaw, dahil ang mga taong totoong mapanganib ay hindi laging kailangang magtaas ng boses. Nasaan si Mateo? Tanong ng matanda. Hindi pa dumarating, sagot ng house staff. Sa parehong oras, si Mateo ay nasa parking lot ng isang private club sa Green Hills, nagmamadaling makipagkita sa isang fixer na dati niyang ginagamit sa security logistics. Ngunit hindi na ito dumating. Sa halip, nakatanggap siya ng forwarding screenshot ng balita at ng isang mensahe mula sa unknown number, ikaw ang susunod na pangalan sa follow-up. Doon lang niya lubos na naunawaan na ang apoy na gusto niyang kontrolin ay pwede ring lumamon sa kanya. Bumalik siya sa sasakyan, pawis ang batok kahit malamig ang aircon, at nagsimulang mag-isip kung kanino pa siya pwedeng kumampi. Ngunit sa puntong iyon, wala nang tunay na kakampi ang mga taong masyadong nasanay sa anino. Samantala, sa kondo sa Pasig kung saan pansamantalang nagtago sina Althea, Tita Nena, at Nico, gising na ang bata at nanunood ng cartoons,
Walang pakialam sa mga notification na sunod-sunod pumapasok sa cellphone ni Althea. Nakaupo siya sa dining chair, hawak ang mug ng instant coffee na hindi niya iniinom, habang pinapanood si Nico na tumatawa sa TV. Sa simpleng tunog na iyon, biglang kumirat ang dibdib niya. Ito ba ang panalo? Hindi pa. At kahit may bahagi sa kanyang guminhawa nang makita ang apelyidong Villarreal na kinakabahan sa wakas, wala pa ring gaanong gun sa loob niya. Dahil alam niyang ang bawat hakbang palapit sa hustisya ay may kaakibat na bagong panganib, at hindi rin mawawala ang katotohanang ang ama ng anak niya ay bahagi pa rin ng pamilyang ito. Nang tumawag si Victor sa kanya, matagal bago niya sinagot. Ano? Malamig na bati niya. Sa kabilang linya, mababa ang boses ng lalaki. Hinahanap si Mateo. Wala siya sa office. Wala sa usual condo. At may nagsabi sa akin na may nililigpit siyang files. Naramdaman ni Althea ang panlalamig ng mga daliri niya. Bakit mo sinasabi sa akin? Dahil baka may gawin siyang desperado. Tahimik siya sandali. At bakit parang nag-aalala ka pa rin sa lahat? Dahil may bahagi ng gulong ito na ako ang nagsimula, sagot ni Victor, at sa unang pagkakataon, wala siyang depensang idinagdag. Walang pero, walang paliwanag, katotohanan lang na huli na. Sa hapon ding iyon, tinawag si Clarice sa bahay nila. Pagdating niya, naroon si Sylvia sa formal sitting room, maayos ang postura, ngunit halatang hindi ito natulog ng maayos. Nasa gitna ng mesa ang tablet na naka-open sa balita. Tuloy ka na talaga, tanong ng ina. Tapos na ang tanong na yan, sagot ni Clarice. Hindi pa, dahil may inaalok na settlement ang side ng Villarreal. Public separation, confidential compensation, full withdrawal from direct mention of our family in further filings. Napatawa si Clarice, mahinang-mahina ngunit may halong pagkasuklem. Compensation. Realistically speaking, sabi ni Sylvia, ito ang paraan para hindi ka tuluyang lumubog kasama nila. Lumapit si Clarice sa mesa, ipinatong ang dalawang kamay sa makintab na kahoy, at tumingin ng diretso sa ina. Ang gusto nyo, iligtas ko ang pangalan natin kapalit ng pananahimik ko sa pagkawala ng ibang tao. Ang gusto ko, mariing sabi ni Sylvia, ay may matira sa'yo pagkatapos nito. Huminga ng malalim si Clarice. Naroon ang pagod ng isang anak na naiintindihan ang pinanggagalingan ng magulang ngunit sawang-sawa ng mabuhay sa loika nito. May matitira, sabi niya. Pero hindi na yung bersyon nyo ng akin. Iniwan niyang nakaupo ang ina, at habang pababa siya ng hagdan ng bahay na matagal niyang tinuring na sentro ng kontrol, alam niyang may pinutol na naman siyang bahagi ng dating buhay niya. Hindi iyon heroism. Hindi rin simpleng rebellion. Ito iyong uri ng pag-alis na may kasamang pagluluksa. Pagsapit ng gabi, lumabas ang follow-up report. Kasama na ang pangalan ni Mateo sa memo. Kasama ang pahayag ng abogado ng pamilya Villarreal na selectively edited materials daw ang kumakalat. Kasama rin ang isang maikling linya mula kay Victor Villarreal na nagpapatunay na makikipagtulungan siya sa investigasyon bilang concerned corporate officer. Nang mabasa iyon ni Don Esteban, binasag niya ang baso sa minibar. Ngunit kasabay ng galit, may dumating na tawag mula sa bangko hinggil sa pagpost ng isang major credit line pending risk review. Doon niya unang naranasan ang bagay na matagal na niyang ipinag-gate sa iba, ang pakiramdam na hindi sapat ang pangalan para agad tumahimik ang mundo. Makalipas ang 2 araw, natagpuan si Noel. Hindi buhay, kundi sa anyo ng katotohanang mas mapait kaysa anumang eksena sa TV-sang bangkay na matagal nang nakalibing sa bakanteng lote sa probinsya, nakilala sa pamamagitan ng lumang dental records at mga gamit na naitago ng pamilya. Ang balitang iyon ay dumating hindi sa sigaw kundi sa malamig na tawag na tinanggap ni Salcedo, at nang ipasa niya ang impormasyon kina Clarice, Althea, at Victor sa magkahiwalay na linya, pare-pareho silang natigilan. Walang tagumpay sa tunog nito. Wala ring catharsis, dahil kapag may totoong patay na, wala nang pwedeng magpanggap na corporate dispute lang ito. Sa burol, na dinaluhan ng ilang taga-media sa labas ngunit pinakiusapang lumayo, nakatayo si Aling Sabel na humahagulgol sa kabaong ng anak na matagal niyang inasahang baka umuwi pa. Naroon si Althea sa likod, tahimik, at si Clarice na hindi alam kung saan ilalagay ang sariling mga kamay. Dumating din si Victor, nakaitim, walang kasamang entourage. Nang makita siya ng ilan, may umusok na galit sa paligid, ngunit walang lumapit. Marahil dahil kahit sila, nakita sa mukha niya na wala siyang dalang kapangyarihan doon.
Lumapit siya sa ina ni Noel at yumuko. Nakikiramay po ako. Tumingin si Aling Sabel sa kanya, puno ng luha at puot ang mata. Hindi ko alam kung kasali ka o hindi, sabi nito, nanginginig ang labi. Pero anak ka ng pamilyang nagbigay sa akin ng 5 buwan ng paghihintay. Tinanggap iyon ni Victor nang hindi sumasagot. Dahil ano pa nga ba ang sasabihin? Nawala siyang alam noon. Na nagsisisi siya ngayon. Ang lahat ng iyon ay masyadong magaan sa harap ng kabaong. Sa pag-uwi niya mula sa burol, hindi siya bumalik sa mansion. Dumiretso siya sa kondo niyang halos wala ng gamit dahil may ilan ng inalis ng staff ng ama niya. Sa mesa, may isang sobra. Walang sulat sa labas. Sa loob ay isang pirasong papel lang, mula sa legal office ng pamilya, notice of removal from all executive functions, revocation of discretionary trusts, and directive to vacate all family-held residences. Hindi siya nagulat, ngunit nang mahawakan niya ang papel, saka pa rin sumakit. Hindi pera ang namiss niya, kundi ang formal na pagputol. Ang opisyal na paraan ng pamilyang iyon para sabihing wala ka na sa amin kapag hindi mo kami pinrotektahan. Umupo siya sa sahig, nakasandal sa dingding, at sa unang pagkakataon ay umiyak, tahimik lang, walang drama, walang saksi. Samantala, makalipas ang 1 linggo, naghain ng counter affidavit si Mateo na ibinibintang kay Victor ang malaking bahagi ng security orders. Ngunit dahil sa timeline ng documents at sa lumalawak na pagsusuri ng media, hindi ganoon kadali ang kanyang pagtatangka. Na-freeze ang ilang corporate transactions. Napilitang mag-leave si Don Esteban mula sa ilang public-facing roles. Hindi pa iyon pinal na hustisya. Wala pang conviction. Wala pang hatol na pangwakas. Ngunit gumuho na ang imahe ng pamilyang dating hindi natitinag. Sa isang hapon na maaliwalas matapos ang ilang araw na ulan, nagkita muli sina Clarice at Althea sa isang simpleng playground sa loob ng condo complex sa Pasig. Naglalaro si Nico sa maliit na slide, tinutulungan ni Tita Nena sa gilid. Hindi iyon dramatikong tagpo, walang background music kundi huni ng mga batang naglalaro at mahinang lagaslas ng fountain. Umupo si Clarice sa bench, tahimik muna. Aalis ako, sabi niya makalipas ang ilang minuto. Singapore muna, hindi para tumakas, para lang huminga at mag-isip kung sino na ako kapag wala na yung dating plano. Tumango si Althea, siguro kailangan mo nga, tumingin si Clarice kay Nico, pagkatapos kay Althea. Hindi kita mapapatawad para sa ginawa mo sa araw ng kasal. Hindi nagbago ang mukha ni Althea. Hindi ko rin mapapatawad ang sarili ko sa timing na iyon. Pero naghanap si Clarice ng tamang salita at bahagyang tumawa sa hirap nito. Hindi rin kita kayang kamuhian ng buo. Huminga ng malalim si Althea. Ganon din ako sayo. Pareho silang natahimik, at sa katahimikang iyon ay may kakaibang uri ng kapayapaan, hindi pagkakaibigan, hindi lubusang pagkakaunawaan, kundi simpleng katotohanang may mga taong hindi pinili ang isa't isa pero pareho silang binugbog ng parehong sistema. Maya-maya, dumating si Victor sa malayo, nag-aalangan sa bawat hakbang, tila hindi sigurado kung may karapatan pa ba siyang lumapit. Nakita siya ni Nico at walang anumang bigat na ikinaway ang maliit na kamay, dahil sa bata, ang mundo ay hindi pa nakaayos sa sala, krimen, mana, at pagtataksil. Napatigil si Victor, para bang iyon ang pinakamalupit na awa na maaari niyang matanggap. Lumapit siya ng dahan-dahan, tumingin muna kay Althea. Hindi siya ngumiti, pwede ba? Tanong niya, napakababa ng boses. Matagal siyang tiningnan ni Althea. Sa mukha ng lalaki, wala na ang dating kinis ng isang tagapagmana. May puyat, may hiya, may pagkawala. Hindi nito mababawi ang lahat. Hinding-hindi, ngunit sa sandaling iyon, naisip niyang ang anak niya ay hindi dapat lamaking ang tanging alam ay pagtatago at putol-putol na anino. 5 minuto, sabi niya. Lumapit si Victor kay Nico at yumuko. Hi, tinitigan siya ng bata, saka ngumiti ng inosente. Hi, wala nang sumunod agad. At sa simpleng pagitan na iyon, higit na tumama kay Victor ang halaga ng lahat ng nawala. Hindi ang posisyon, hindi ang trust fund, kundi ang mga taon na hindi niya pinanagutan. Umupo si Clarice at tahimik na pinagmasdan silang mag-ama, pagkatapos ay tumingin sa malayo, sa gusali, sa langit na unti-unting lumino. Hindi malinis ang ending ng buhay nila. Si Don Esteban ay haharap pa sa mahabang laban. Si Mateo ay hindi pa ganap na bumabagsak ngunit hindi na rin ligtas.
Si Althea ay kailangan pang mabuhay sa panghuhusga ng mga tao. Si Victor ay kailangang harapin ang posibilidad na gugulin ang mahabang panahon sa pagbabayad sa mga kasalaanang hindi lang personal kundi pampamilya. At si Clarice, kahit nakalaya na sa kasal na hindi natuloy, ay bitbit pa rin ang bangkay ng dating sarili. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, may isang bagay na hindi na maibabalik sa dati, nasabi na ang totoo. At kapag ang katotohanan ay minsang nabigkas ng malinaw, hindi na iyon lubusang maibabaon, kahit gaano kalalim ang hukay na ihukay ng mga makapangyarihan.